Inaabuso ng mayamang asawa ko ang pagiging pipi ko. Palagi niyang mali-mali ang pagsalin sa sign language ko. Sinabi ko sa sign language na bumalik na ang kanyang P-White Moonlight, unang pag-ibig, kaya dapat na akong umalis. Ang pagkakaintindi niya? Kulang ako sa pera. Kaya naman, walang atubiling pinasahan niya ako ng 30 milyon. Nag-sign language ako na hindi iyon ang ibig kong sabihin. At muli, may iba siyang naintindihan. Gusto mo na pala, ha, sabi niya sabay tulak sa akin sa kama. Grabe, wala akong masabi. Hindi mo ba talaga maintindihan ang sign language? Iyon ba talaga ang ibig sabihin noon? Gabi na nang dahan-dahang umuwi si Liu Ruyan, sa araw na bumalik sa bansa ang kanyang P-White Moonlight. Pagpasok niya ng pinto, agad niya akong niyakap na parang pusa. Ikinukuskus ang sarili sa mga damit ko hanggang sa mapuno ng amoy niya ang buong katawan ko. Siguro, isa ito sa mga kakaibang trip nilang mag-asawa. Xiaoze, sa totoo lang, ngayong araw. Itinutok ko ang aking hintuturo sa mga labi ni Liu Ruyan para patigilin siya sa pagsasalita. Alam ko na ang lahat. Aalis ako kaagad ngayong gabi. 500,000 kada buwan ang ibinabayad sa akin ni Liu Ruyan. Sa loob ng 3 taon, nakabili na ng 2 bahay ang pamilya ko. Bilang isang tipa malit, alam ko ang lugar ko. Kung kailangan ni Miss Liu, kaya ko pang mag-general cleaning ng buong villa bago ako umalis. Nang makita ni Liu Ruyan ang handa kong bonggang hapunan, bumuntong hininga siya. Kumain muna tayo, sabi niya. Magalang ko siyang pinagsilbihan ng sabaw at ulam, saka ako umupo sa kabilang dulo ng mesa. Nagsimula akong mag-sign language, gusto ko ang huling kasal. Hindi ko pa natatapos, biglang tumunog ang phone ko. Mensahe galing sa bangko, pumasok ang 30 milyon. Naiintindihan ko, sabi ni Liu Ruyan na may matalinong tingin sa akin. Hindi ko makakalimutan ang regalo. Inabot niya ang kamay ko, puno ng lambing ang kanyang mga mata. Pinag-isipan ko ng mabuti at ito yata ang regalong pinakagugustuhin mo. Happy birthday, Xiaoze. Naintindihan ko na raw. Sino ba talaga sa aming dalawa ang nakakaintindi? Pinunasan ko ang pawis sa noo ko, itinago muna ang 30 milyon at muling nag-sign language sa kanya. Ang ibig kong sabihin, gusto ko. At muli, naintindihan na naman ni Liu Ruyan. Nagdilim ang kanyang mga mata at hindi sinasadyang dinilaan ang kanyang labi. Nagmamadali ka naman masyado. Sige na, naiintindihan ko. Pwede rin naman. Birthday mo naman ngayon kaya pagbibigyan kita. At bigla na lang, sa pilitan akong kinalagkad papasok sa kwarto. Mga kaibigan, sino ang nakakaintindi sa sitwasyon ko? Nabalitaan kong may bagong bukas na sign language debate class sa city center. Balak kong mag-enroll para bumilis ang kamay ko. Kapag mabagal kasi, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ang sakit tuloy ng baywang ko. Alam ng lahat na si Liu Ruyan ay may White Moonlight, isang kababata. Hinihintay ng lahat na sila ang magkatuluyan, pero iniwan ng White Moonlight si Liu Ruyan at nag-abroad. Kaya ako pumasok sa eksena, pumirma sa isang kasunduan na pakasalan si Liu Ruyan sa halagang 500,000 kada buwan para maging excellent version ng kanyang White Moonlight, maalaga, mabait, at tahimik na yumayaman. Habang iniisip ito, hinawakan ko ang mamahaling singsing sa aking kaliwang kamay. Ngayong bumalik na ang White Moonlight, siguradong hindi na niya isusuot ang second-hand na singsing na ito. Ibig sabihin, mapupunta sa akin ang singsing. Kikita na naman ako ng malaki. Haha! Masaya kong kinuhanan ng litrato ang singsing at ipinost sa isang second-hand website. Biglang may nagring mula sa ilalim ng unan. Naunang kumilos ang kamay ko kaysa sa utak ko. Nang ma-realize kong cellphone ni Liu Ruyan iyon, nasagot ko na ang tawag. Isang malambing na boses ng lalaki ang narinig ko. Ikaw ba yung bagong assistant ni Liu Ruyan? Hindi ako makapagsalita. Pagkatapos ng matagal na pag-aalinlangan, pilit akong sumagot ng, pakisabi kay Yan, bumalik na ang pilyo niya. Siya lang ang pakakasalan ko. Walang segundo akong nag-aksaya. Agad kong ibinaba ang tawag at nag-send ng location ng isang mental hospital sa numerong iyon. Ganito na ba kalala ang mga scammer ngayon? Teka, nagkamali yata ako. Baka ang kipilyo ay ang White Moonlight ni Liu Ruyan. Ang galing din pala ng trip nilang dalawa. Kinilabutan ako.
Dali-dali kong binawi ang text message, pero saktong bumukas ang pinto ng kwarto. Umuwi si Liu Ruyan para kunin ang cellphone niya. Gising ka na pala. Nagpanik ako at kung saan-saan napatingin. Nagkamali ng interpretasyon si Liu Ruyan. Kumunot ang noo niya at lumapit sa akin. Masakit pa ba? Sabi niya habang hinuhubad ang kanyang coat. Kinuha ng kanyang mahahabang daliri ang isang tubi ng ointment mula sa bedside table. Nilagyan na kita ng gamot kaninang umaga, di ba? Parang sumabog ang ulo ko at namula agad ang mukha ko. Bigla may naisip ako. Nag-sign language ako sa kanya, kailangan kong pumunta sa ospital. Sige, tatawagan ko ang doktor para pumunta dito sa bahay. Mabilis kong kinuha ang cellphone ko at ipinakita sa kanya ang sinulat ko sa ospital na ito. Pwede bang mauna ka na doon at hintayin ako? Susunod ako agad. Bahagyang naguluhan ang mukha ng babae. Kumurap-kurap ang kanyang mahahabang pilikmata. Yumuko siya at tinitigan akong mabuti. Ang mental hospital ay bahagi rin ng ospital. Bakit hindi pwedeng gamutin doon ang sugat? Medyo komplikado ang sitwasyon, ang naisip kong sabihin. Huwag mo nang alamin ang detalye. Dahil sa pagkakamali ko, ang muling pagkikita ni Liu Ruyan at ng kanyang White Moonlight ay naganap sa gusali ng isang mental hospital. Pero okay lang, hindi naman iyon gaanong malaking problema. Sa lobby ng ospital, umiiyak na sumugod ang kanyang White Moonlight kay Liu Ruyan, tila isang inakay na ibon na bumabalik sa pugad. Napakadramatiko. Kasalanan ko ang lahat noon, naging pilyo ako. Humihingi ako ng tawad ngayon. Gusto mo pa rin ba akong maging nobya? Sabi ng White Moonlight. Naparasahan na ang matandang pilyo. May malala siyang depresyon, yung tipo na hindi na gumagaling at nakamamatay sa sakit. Nakatago ako sa malayo, tinitindigan ng balahibo sa buong katawan. Pilit kong ginawang invisible ang sarili ko. Pero napukaw ang atensyon ko ng isang poster sa ospital. Tungkol ito sa isang research project na mukhang pagkakakitaan na may taunang dibidendo na mahigit 200%. Nag-isip akong mag-invest ng kaunti. Makalipas ang halos 2 oras, nakita ko sa phone ko na may 18 missed calls mula kay Liu Ruyan. Nagmamadali akong bumalik sa lobby ng ospital. Ang kanyang White Moonlight ay nakaupo sa sahig at humahagulgol. Si Liu Ruyan naman ay nakasandal sa pader, mahigpit ang pagkakatikom ng bibig. Ang dati niyang malamig na aura ay naging nakakatakot. Dahan-dahan akong lumapit at bigla kong narinig na sinabi niya sa White Moonlight, "Pwede ba, magkaroon ka naman ng kahihiyan? Akala mo ba tanga ako?" Durog ang puso ng White Moonlight. Nanginginig siyang itinuro ako. Dahil ba sa kanya? Agad lumingon si Liu Ruyan. Sa isang iglap, biglang nawala ang lahat ng galit sa kanyang katawan at napalitan ito ng bakas ng pagtatampo. Mabilis siyang lumapit sa akin at hinawakan ang kamay ko, napakahigpit na para bang takot siyang tumakas ako. Siyempre, dahil sa asawa ko, sabi niya sa White Moonlight. 3 taon na kaming kasal. Mahiya ka naman sa sarili mo, Ginoo. Pagkatapos, tumingin siya sa akin, hindi na itinatago ang pagtatampo sa kanyang mga mata. Siniko niya ako, pinahihiwatig na magsabi ako ng kahit ano. Nag-atubili ako, pero sa huli, nag-sign language ako sa White Moonlight, mahal ka talaga niya. Pamalit lang ako. Hindi naintindihan ng White Moonlight. Pero nahulog sa sahig ang mga dokumento ng investment na hawak ko. Dinampot ni Liu Ruyan ang isa at ipinakita sa White Moonlight. Mukhang hindi mo naintindihan. Hayaan mong ipaliwanag ko ang ibig sabihin ng asawa ko. Nag-invest siya sa research project ng ospital na ito, espesyal para gamutin ang mga taong may sakit sa utak na tulad mo. Pumunta ka na raw para magamot. Kung kulang ka sa pera, sasagutin ng asawa ko. Huwag ka nang lumabas para magkalat ng kahihiyan. Iyon ba ang ibig kong sabihin? Liu Ruyan, paano mo na naman naintindihan yan? Chenze, kailangan kong linawin sa'yo ang nararamdaman ko. Tulad ng sinabi sa ating panata sa kasal, ikaw ang nag-iisa at hindi mapapalitan, ang pinakamamahal ko. 3 taon na ang nakalipas, ganoon pa rin ngayon at habang buhay. Habang pauwi, si Liu Ruyan ang nagmamaneho. Tinitingnan niya ako sa rearview mirror, nag-aalab ang kanyang mga mata. Medyo nahihiya ako. Ang mga panata sa kasal ay formalidad lang naman, di ba? Sinabi ko ring magiging tapat ako sa kanya,
pero palihim akong nag-ipon ng sarili kong pera. Nang makuha ko ang 30 milyon kahapon, palihim ko nang pinaplano ang diborsyo para magretiro sa probinsya. 3 taon at 1 buwan pa lang kaming magkakilala ni Liu Ruyan. Kung hindi dahil sa pagkakahawig ko sa White Moonlight niya, hindi ako maniniwalang basta-basta na lang siyang magmamahal sa isang lalaki ng patayan. Para bang narinig niya ang nasa isip ko. Humigpit ang pagkakahawak ni Liu Ruyan sa manibela at sinabing, wala kang kailangang gawin. Bigyan mo lang ako ng panahon. Patutunayan ko sa'yo. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Sa huli, inabot ko ang kamay ko at marahang hinaplos ang ulo niya. Pag-ibig o pera? Pinili ko na yan noong pumirma ako sa prenuptial agreement. Mas gugustuhin kong maging isang maliit na milyonaryo kaysa magkaroon ng babaeng nagmamahal sa akin. Sa 3 araw ng pagbabalik ng Key White Moonlight, nakipagkita siya sa akin sa isang coffee shop. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong ang hirap pala ng hindi makapagsalita. Nakikinig lang ako sa kanya, hindi man lang makasingit. Inilabas niya ang resibo ng pagbili niya sa singsing ko. May mapanuksong ngiti sa kanyang labi. Ginagamit ka lang ni Liu Ruyan bilang pamalit sa akin. Pinapaselos niya lang ako. Alam mo yan, di ba? Sa totoo lang, ako ang bida rito. May system ako. Siguradong makukuha ko si Liu Ruyan. Inaasahan niyang magagalit ako, magwawala o masasaktan. Pero sa halip, nagsulat ako sa papel, magkano ang budget na bigay sa iyo ng system para paalisin ako. Natigilan ang Key White Moonlight. Namula ang mukha niya at inabot sa akin ang kanyang ET code. Kung sa platform padadaan yung singsing, may bayad pa. Mas maganda kung personal na lang tayong magtransaksyon, di ba? Pagkatapos kong isulat iyon, hinubad ko ang singsing at ipinakita sa kanya ang bawat detalye, ang bilog, ang diamante, ang mga nakaukit na salita. Pero hanggat wala pa sa akin ang pera, hindi ko bibitawan ang singsing. Natulala ang Key White Moonlight. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang mamahaling pantalon at inabutan ako ng isang tseke. Ikaw ang maglagay ng halaga. Kunin mo ang pera at lumayo ka hanggat maaari. Biglang nagliwanag ang mga mata ko. Maingat kong tiniklop at itinago ang tseke. Nag-sign language ako sa kanya, naiintindihan ko. Ngayon din. Hindi ko pa natatapos ang sign, biglang may umupo sa tabi ko. Si Liu Ruyan. Mula ulo hanggang paa, halatang halata na inis siya. Ipinulupot niya ang isang braso sa baywang ko at matatag na nagsalita, hindi ka talaga tumitigil, ano? Hindi makapagsalita ang asawa ko, kaya tigilan mo na siya. Pagkatapos, hinawakan ni Liu Ruyan ang pulso ko at binigyan ako ng tingin na nagsasabing, naiintindihan ko ang lahat. Kinabahan ako. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng asawa ko? Sabi ni Liu Ruyan sa White Moonlight. Ang sabi niya, lumayas ka na. Naiintindihan mo ba? Hay, naku, nakakamatay na to. Naintindihan na naman ni Liu Ruyan? Wala na siyang naintindihan. Kung saan-saan na napunta ang interpretasyon niya. Ang tseke na ito ay aabot ng 1 milyon. Kuya, White Moonlight, naisip ko, mag-text na lang tayo. Pwede bang huwag mo nang tingnan ang sign language ko? Pag-uwi sa bahay. Hinarang ako ni Liu Ruyan at sunod-sunod na tinanong, Chenze, nasaan ang singsing mo? Itinago ko ang kanang kamay ko sa likod. Kanina lang, sa gitna ng kaguluhan, pinindot ni Kuya, White Moonlight, ang T-confirm receipt. Agad kong isinilid ang singsing sa bulsa ng kanyang coat. Kailangan bang maging tapat ang isang negosyante? Napabuntong hininga si Liu Ruyan, halatang hindi natutuwa. Agad kong ibinaba pa lalo ang ulo ko, handa nang mapagalitan, kahit na sa buong pagkakakilala ko sa kanya, hindi niya pa ako napagalitan. Sa isang iglap na nawala ako sa sarili, biglang mailumamig sa kanang kamay ko. Si Liu Ruyan pala, kumuha ng isa pang singsing mula sa kanyang bulsa at isinuot ito sa akin. Ang bigat at lamig ng singsing ay nagpatibok ng mabilis sa puso ko. Yung nauna, mahigit 1 milyon lang. Kasalanan ko, masyadong mura. Ito, South African Diamond, 46 milyon. Kahit mawala, walang mangangahas na pumulot. Kahit ibenta, walang mangangahas na bumili. Suotin mo lang yan, asawa ko, para sa laro. Tuluyan akong natulala. Mumiti si Liu Ruyan ng tuso at mayabang, ginulo ang buhok ko at bumalik sa kanyang study.
Ito ang unang beses na nagustuhan kong maging pipi. Natakot akong magsalita, okay. Biglaan ang pagyayabang niya. Siguro, magstay pa ako ng ilang araw. Baka sakaling maging bilyonaryo ako mula sa pagiging milyonaryo. Binigyan ako ni Liuruya ng singsing na parang nagpapahiwatig na dapat ko rin siyang bigyan ng regalo. Kinagabihan, paulit-ulit niyang hinahawakan ang kamay ko at ibinabangga sa bedside table. Kinabukasan, pagkatapos kong mag-isip ng mabuti, taimtim kong inilagay ang isang libro sa bedside table bilang ganti sa kanya, Basic Learning, Focusing on Sign Language. 3 araw siyang hindi umuwi dahil sa tuwa. Ang sumunod naming pagkikita ay sa kumpanya ni Liuruyan. Pero hindi ako pumunta para maghatid ng pagkain, kundi bilang isang investor sa kanyang proyekto. Hinati ko sa 3 ang pera ko, mga mahigit 10 milyon para sa project investment, na pwedeng gamitin ng flexible. Sa pagkakataong ito, isang promising na tech project ang napili ko. Dapat sana ay ihahatid ako ng assistant niya sa opisina ng presidente. Pero sa kalagitnaan, sumama ako sa 12 ng maliliit na investor papasok sa conference hall. Ang mga taga roon ay hindi makapagsalita sa gulat. Kalmadong ipinaliwanag ni Liuruyan, gusto ng asawa ko na magkaroon ng sariling karir. May problema ba? Namula ang pisngi ko at mabilis kong isinara ang pinto ng opisina. Malambing na umiti si Liuruyan, yumuko at tinitigan ako. Salamat, boss investor, sa tiwala mo sa Liu Corporation at sa pag-invest sa akin. Magsusumikap akong kumita ng pera para sa'yo. Medyo kinabahan ako at mabilis na sinabi sa kanya, hindi ko alam na ang subsidiary ay kontrolado ng Liu Corporation. Maganda ang ng proyektong ito. Nagtitiwala ako sa inaasahang kita. Taos puso akong nag-invest. Kahit na pera ko iyan na binigay ko sa'yo na iyan syempre. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Hinawakan ni Liuruyan ang mga daliri ko, at ang liwanag ay sumasalamin sa kanyang mga mata, puro anino ko ang nakikita. Magtiwala ka lang sa akin. Iwan mo na sa akin ang lahat. Asawa ko, ang galing mo palang mag-invest. Yung mental illness research project na napili mo noon, mananalo ng Nobel Prize sa mga susunod na taon, Natigilan ako. Tinanong ko siya kung paano niya nalaman ang mangyayari ilang taon mula ngayon. Yumuko si Liuruyan at isang saglit na kalungkutan ang dumaan sa kanyang mga mata, pero agad niya itong iniba ang usapan. Nga pala, nagpa-check up ba ang nanay mo ngayong taon? Nag-invest ka sa ospital, kaya isama mo na si nanay para magpa-check up. Dapat may discount. Nga, pati ako, maagang nailigtas ngayong taon. Sobrang gusto ni mama ang salitang discount. Mabilis na na-schedule ang check-up. At sa araw na iyon, biglang nag-trending sina Liuruyan at ang P. White Moonlight nang walang babala. Nakuhanan sila ng media sa isang hotel, nag-aapoy sa pagnanasa. 3 araw na magkasama, 3 araw ding magkasamang umalis. Pag-alis, ang P. White Moonlight ay nanghihina na raw at hindi na makalakad. Tinanong ako ni mama kung ano ang tinitingnan ko. Tahimik kong ni-report ang social media account na iyon at uninstall ang appy. Ang sama talaga ng mga paparazzi na ito. Hindi ba't sinisira nila ang pamilya? 500,000 kada buwan ang binibigay niya sa akin. Ano naman kung 3 araw silang nag-aapoy sa pagnanasa ng P. White Moonlight? Dapat ko ba siyang ipagluto ng sabaw mamayang gabi para makabawi ng lakas? Nakaupo ang nanay ko sa massage chair ng isang mamahaling check-up center, kumakain ng prutas, at malungkot na nagsabi, mas magaling ka pa sa akin, Nakapangasawa ka ng mabuting asawa, kaya nakikinabang din ako. Noon, tutol siya sa pagpapakasal ko, lalo na't hindi niya alam ang tungkol sa prenuptial agreement. Kinalaunan, kinausap siya ni Liuruyan ng sila lang. Hindi ko alam kung ano ang pinag-usapan nila, pero hindi na siya nakialam pa. Masaya akong tinatanggap ang mga biyaya. Lumipad ang isip ko sa malayo hanggang sa tinawag ng doktor ang pangalan ni mama para sa check-up. Bang! Nang tumayo ako, nabangga ako ng isang nagmamadaling nurse. Nagkalat ang mga dokumento sa sahig. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad. Hinimas ko ang balikat ko at tinulungan siyang pumulot. Nang mapadako ang tingin ko sa isang dokumento, bigla akong natigilan. Pasyente, ito Cheng. Nilalaman, sa pilitang electroconvulsive therapy. Oras, Disyembre 7 hanggang Disyembre 10.
Ito Cheng ang pangalan ni Kuya, White Moonlight. Sa 3 araw na iyon, hindi ba't ibinalita ng media na sila ni Liu Ruyan ay nag-aapoy sa pagnanasa? Ang panghihina ng kanyang mga paa, dahil kaya iyon sa sapilitang electroconvulsive therapy. Sumusumpa ako, ito ang pinaka hindi ko malilimutang eksena sa buong buhay ko. Sinundan ko ang intern, pumasok sa katabing gusali ng mental illness research. Gumamit ako ng kaunting superpower at nakita ko ang surveillance footage ng isang AEC treatment room. Sa loob ng 3 araw, si Ito Cheng ay sumasailalim sa electroconvulsive therapy doon. Madalas na lumilitaw si Liu Ruyan sa footage, nakasuot ng maayos at eleganteng itim na damit, ay hawak na libro. Ang kanyang ekspresyon ay malamig, halos nagielo. Ilang beses na gumuho at sumigaw si Ito Cheng sa sakit. Kalmado lang siyang tinatanong ni Liu Ruyan, malinaw na ba ang isip mo? Nakikinig ka pa ba sa system? Ang lamig at kawalang pakialam na iyon, kahit ako na nanonood sa screen, ay hindi mapigilang manginig sa takot. Nanginginig kong pinabilis ang video. Bigla kong na-realize na ang mamahaling hotel kung saan nakuhanan si Liu Ruyan ay malapit lang sa gusaling iyon ng mental hospital. Kaya pala, sa 3 araw na iyon na ibinalita ng media, sa 3 araw na iyon na magkasama, sina Liu Ruyan at ang P. White Moonlight, ganito pala ang pinagdaanan nila. Nagkamali ka. Anumang parusa, dapat mong tanggapin. Hindi ba sinabi sa'yo ng system? Ang ingay mo. Naiistorbo mo ang pagbabasa ko. Alam mo ba kung ano ang nakasulat sa librong ito? Ang sign language ay panggagaya sa mga pangunahing bagay. Regalo ito sa akin ng asawa ko. Bakit ko naman babasahin sa'yo? Dito tumigil ang surveillance. Marahang hinaplos ng mga daliri ni Liu Ruyan ang A-drip, ang kanyang mga mata ay puno ng lambing at pagmamahal. At sa tapat niya, ang buong mukha ni Ito Cheng ay nagangalit at baluktot, bumubuka ang bibig at umuungal na parang asong ulol. Bigla akong napaupo sa upuan. Isang hindi maipaliwanag na takot ang gumapang sa puso ko. Ang key system, ang P. White Moonlight, posible kayang lahat ng ito ay dahilan lang ni Liu Ruyan para sa mga taong hindi niya mahal. Ang mga taong hindi niya mahal, magiging kasing miserable ba ng sinapit ni Ito Cheng? Kung gayon, ako na ba ang susunod? Siguro dahil sa sobrang takot, pag-uwi ko, tulog ako hanggang hapon. Nagising lang ako sa tunog ng pagbukas ng pinto. Isinabit ni Liu Ruyan ang kanyang bag, nagpalit ng sapatos sa pasukan, nag-disinfect at naghugas ng kamay. Ayaw niya ng ibang tao sa bahay. Siya mismo ang laging naglilinis, nag-aayos at nagluluto. Pumasok siya sa kwarto para hanapin ako. Niyakap niya muna ako, ipinatong ang baba sa balikat ko, at ikinuskos ng ilang beses. Maya-maya, mahina kong sinabi, asawa ko, ayoko ng amoy ng disinfectant sa'yo. Nanigas ang katawan ko at umatras. Nahuli ng babae ang saglit na takot sa mga mata ko. Agad niyang hinigpitan ang yakap at itinulak ako. Nakasandal ang likod ko sa salamin. Wala akong nagawa kundi salubungin ang tingin niya. Napakaganda ni Liu Ruyan. Maputing-maputi ang balat niya. May maliit na nunal sa ilalim ng kaliwang mata niya. Ako lang ang nakakaalam na kapag nadadala siya ng emosyon, ang nunal na iyon ay namumula na parang dugo, at ang pagmamahal sa kanyang mga mata ay sobrang tindi na parang matutunaw ka. Para siyang baliw at adik. Ganoon niya ako tinititigan ngayon parang isang biktima. Asawa ko, dahil ba sa trending topic kaninang umaga kaya ka nagagalit? Naayos ko na ang lahat. Walang nangyari sa amin ni Ito Cheng. Teka, dinala mo si mama sa check-up ngayon, di ba? Hindi maganda ang resulta ng check-up. Huwag kang mag-alala, maagang magagamot, may pag-asa pa. O baka naman nalaman mo ang tungkol sa treatment room na yon? May surveillance sa treatment room. Nanginig ako. Ang tapat kong reaksyon ang nagbigay ng sagot kay Liu Ruyan. Nagdilim ang kanyang mga mata, yumuko ang pilikmata, at pabulong na sinabi, huwag kang matakot sa akin. Si Ito Cheng deserve niya yon. Mabilis akong nag-sign language, humihingi ng tulong para makaalis. Pero matigas siyang ayaw akong paalisin. Sa gitna ng pagpupumiglas, yumuko siya at marahang kinagat ang dulo ng daliri ko. Pakiusap, Xiaoze, huwag kang matakot sa akin. Para siyang nagtatampo. Ano kaya ang itsura niya? Para siyang isang mabangis na tigre.
Malinaw na kaya niyang kagatin ang lalamunan ng kanyang biktima gamit ang matatalas niyang ngipin, pero pinipili niyang magpanggap na kuting, ipinapakita ang tiyan sa akin bilang tanda ng kabaitan. Kinakagat ang mga daliri ko para patunayang hindi siya nakakapinsala at hindi kumakain ng tao. Hindi ko masabi kung ano ang nararamdaman ko. Siguro, takot pa rin. Nagdahilan akong masakit ang tiyan ko at nagtago sa banyo. Naghintay siya sa labas hanggang sa lumabas ako. Gusto niyang yakapin ko siya pababa ng hagdan, yakapin habang kumakain, habang ang kamay niya ay nakatago sa ilalim ng mesa at palihim na nilalaro ang mga daliri ko. Ayaw niyang mawalay kahit isang segundo. Xiaoze, huwag mo akong iwan. Pakiusap, huwag mo na akong iwan ulit. Sa totoo lang, kung sapat ang perang binibigay niya, handa akong manatili. Pero ang ganitong kabaliwan niya ang nakakatakot sa akin, ang nagtutulak sa aking tumakas ngayong gabi. Hating gabi, hindi ako makatulog sa kaba. Hindi ko napigilang gisingin siya. Nag-type ako sa phone, seryoso, wala namang ginawang masama si Ito Cheng, di ba? Masyado kang malupit. Siya ngayon, ako na ba ang susunod? Isang makahulugang ngiti ang isinagot sa akin ni Liu Ruyan. Ang utang niyang dugo, ilang buhay pa bago mabayaran. Asawa ko, sana hindi mo na malaman kung gaano kasama ang system na iyon at siya mismo. Hindi ako interesado sa kung anong T-system. Paanong magkakaroon ng ganoong bagay sa totoong mundo? Pero paulit-ulit nila itong binabanggit at sa tuwing sinasabi nila, parang totoo. Ilang gabi na akong hindi makatulog dahil dito. Mahirap talagang paniwalaan. Dahil sa kakulangan sa tulog, naging masungit ako. Nang itapon ko ang basura, malakas ko itong ibinagsak sa basurahan. Hindi ko inaasahang may tatamaan pala akong tao sa lakas ng pagbagsak. Bakit naman may nagtatago sa basurahan? Agad akong humingi ng tawad pero hindi nagalit ang tao. Pinunasan niya ang basa sa mukha, umisi at lumapit sa akin. Sumipol siya. Ilang araw na kitang binabantayan, sa wakas, nakita na rin kita. Totoo ka nga. Ang ganda pa ng katawan mo. Mas gusto ko yung wala kang suot. Parang sumabog ang utak ko. Sa sikat ng araw. Hindi ba ako nagkakamali ng dinig? Paano niya nagawang sabihin yon? Lalong lumapit ang babae, may pang-aakit na ipinakita sa akin ang cellphone niya. Nasa cellphone ang isang screen recording ng trending topic noong madaling araw ng Disyembre 7. May nag-post ng deepfake na litrato at video ko. Pagkatapos ng mga 5 segundo, biglang nawala ang trending topic. Ang sama naman ng nagtanggal ang trending topic. Dapat ipinakita pa sa mga sisters yung ganitong benefit. Pero may nagbigay ng impormasyon sa amin para mag-abang, kaya marami pa rin kaming na-save. Inilabas niya ang cellphone, at dahan-dahang hinaplos ng mabahong kamay ng babae ang mukha ko. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagnanasa at kasakiman. Sa sumunod na segundo, mariin kong isinaksak ang mga daliri ko sa 2 butas ng ilong niya, kinuha ang isang abandonadong piraso ng kahoy, at malakas na ipinalo sa kanyang ibabang tiyan. Habang nagkakagulo, inagaw ko ang cellphone niya. Hindi siya makasigaw para tumawag ng security, kaya napahawak na lang siya sa tiyan niya at namilipit sa sahig. Mabilis kong tiningnan ang kanyang chat history. Pagkatapos mag-search ng mga keyword, nalaman kong ang isa sa mga account na nagpapakalat ng e-benepisyo ay konektado sa isang kahina-hinalang kumpanya na tinatawag na Liangxin Entertainment. White Moonlight Chenze, napakagandang panoorin, 5.0, tingnan agad ang trending topic, address ng bahay. Pagkatapos mag-search online tungkol sa Liangxin Entertainment, nalaman kong si Ito Cheng pala ang investor nito. Kaya pala ito ang dahilan ng paghihiganti ni Liu Ruyan sa kanya. Makalipas ang halos kalahating oras, si Liu Ruyan, na lumabag sa mahigit 10 traffic lights, ay dumating sa istasyon ng pulis. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, malamig na tinitingnan ang bawat mukha sa lobby. Nang marinig niyang ang suspect ay binugbog ko hanggang sa hindi na magkaanak at tumutulo ang dugo sa ilong, halatang natigilan siya. Asawa ko, kung may ginawa pa siyang masama sa'yo, sabihin mo sa akin, huwag mong kimkimin. Huwag kang matakot, sabihin mo sa akin, okay. Ako na ang bahala sa babaeng iyon, pati na rin sa Liangxin Entertainment at kay Ito Cheng. Wala akong palalagpasin. Pagpasok sa kotse, mahigpit pa ring hawak ni Liu Ruyan ang kamay ko.
Ang kanyang maitim na mga mata ay may nakakabahalang tensyon, na para bang sa pamamagitan ng mukha ko, ay ibang tao ang tinitingnan niya, isang duwag at mahinang tsense na hinahayaang apihin ng iba. Hindi ko alam kung paano papakalmahin ang kanyang kaba, kaya inabot ko lang ang mga daliri ko at marahang hinaplos ang kanyang nakakunot na noo. Hindi naman niya ako inapi Noong nakaraang araw, pasensya na. Natakot ako nang makita ko yung video ng electroconvulsive therapy. Natakot ako na baka ganoon din ang gawin mo sa akin balang araw. Maingat na hinawakan ni Liuruyan ang mukha ko at sinabi ng dahan-dahan, hinding-hindi ko gagawin yan sa'yo. Iba ka sa kanya. Iba ka sa lahat. Naiintindihan mo ba, Xiaoze? Malinaw kong naramdaman ang pag-init ng pisngi ko at ang bilis ng tibok ng puso ko. Kaya, nag-iwas ako ng tingin at nag-sign language sa kanya, iniba ang usapan. Si Ito Cheng, may system siya, di ba? May superpower din ba siya? Mind reading o time travel? Baka naman nag-reincarnate ka? Ang sagot sa akin ay ang ugong ng makina. Ikinabit ni Liuruyan ang seatbelt at pinaandar ang kotse. Malamlam ang kanyang mga labi at mata. Ang hirap ng sign language, asawa ko, dahan-dahan lang. Hindi ko maintindihan Naiintindihan ko na. Tinatanong mo kung paano ko ayusin to. Ididemanda ko siya hanggang sa huli. Hoy, nagpapanggap ka lang na tanga, di ba? Huwag mong baluktutin ang ibig kong sabihin. Hinabol ko si Liuruyan ng sign language, sinusubukang mga tuwiran. Walang tigil ang sign language ko sa buong biyahe. Siya naman ay nakatutok lang sa pagmamaneho, hindi inaalis ang tingin sa daan. Driver ako, hindi pwedeng ma-distract, asawa ko. Bigla akong nag-init ang ulo. Habang nakahinto kami sa traffic light, lumapit ako at hinalikan siya. Salamat sa tulong mo. Bahala ka na kung maiintindihan mo o hindi. Natahimik ang paligid. Ilang segundo nang naka-green light bago huminga ng malalim si Liuruyan at nagpatuloy sa pagmamaneho. Maya-maya, bahagyang namula ang tenga niya at pabulong na sinabi, halikan mo ulit ako. Kapag hinalikan mo ulit ako, baka maintindihan ko na. Sa ikalawang buwan ng pagbabalik ng e-White Moonlight, ako, ang pipi na pamalit, ay matagumpay na nanalo sa bidding para sa isang lot sa city center. Ang kita ko sa investment ay nagsimulang dumoble. Ang e-White Moonlight naman ay pinahirapan hanggang sa halos masiraan na ng bait. Pati ang dulo ng dila niya ay naputol ng kaunti, kaya hindi na siya makapagsalita ng maayos. Dahil sa paggawa niya ng deepfake video ko, nahaharap siya sa kaso at malapit ng makulong. Mukhang iba ang nangyayari sa inaasahan ko. Alam mo ba? Sa pinakamalapit na tao lang tayo nakakapaglabas ng sama ng loob ng walang pag-aalinlangan, di ba? Ibinibigay natin ang ating sarili ng buo sa kanila. Ang ibig kong sabihin, 18 taon na tayong magkababata. Kay Liuruyan lang ako nagiging baliw. Kung gaano niya ako pinahihirapan, ganoon din niya ako kamahal. Pinaparusahan niya ako sa pag-iwan ko sa kanya, di ba? Isa itong uri ng pagmamahal na hindi masusuklian. Sa cake shop na pinag-investan ko, isang customer ang sunod-sunod na nagreklamo sa 10 cake at hiniling na humarap ang may-ari para humingi ng tawad. Tiningnan ko at ang reklamador na customer pala ay si Ito Cheng. Gusto ko sanang ibalik ang pera niya para umalis na siya, pero mayabang siyang nakipag-usap sa akin tungkol sa ibang bagay. Ang swerte mo, may nanay ka pa. Ang mga magulang ko namatay sa ibang bansa. Hindi pa alam ni Liuruyan. Kapag nalaman niya, maaawa siya, di ba? Kung ako sa'yo, kukuha ako ng malaking pera at aalis na agad. Sayang lang ang oras mo kay Liuruyan. Kapag 30 anyos ka na, saka mo lang marirealize na hindi ka niya mahal. Aalis ka lang na luhaan. Kumunot ang noo ko. Nang muling magsalita si Ito Cheng, direkta kong inihagis ang cheesecake sa mukha niya. Siguro nga, walang imposible sa system mo. Pero habol ka lang ng habol sa babae, gusto mo siyang maging ninong. Huwag mo akong lokohin. Wala akong pakialam kung sino talaga ang mahal ni Liuruyan. Huwag mong problemahin ang kinabukasan ko. Ikaw naman, kung hindi mo makuha si Liuruyan, humanap ka na lang ng ibang mayamang babae para magpakasal. Mukhang hindi ka mabubuhay ng walang babae. Ang natunaw na icing, kasama ng luha, ay dumaloy sa pisngi ni Ito Cheng. Ang kanyang mga pilikmata ay nanginginig, nakadikit sa asukal.
Ang buong mukha niya ay namula sa galit na parang atay ng baboy. Bigla, malakas niyang dinibdiban ang sarili at nahulog mula sa upuan. Hirap siyang huminga at maihalakhak na lumabas sa kanyang mga baga. Ang mukha niya ay naggangalit na parang hindi makahinga. Ano ba to? Huwag mong sirain ang cake shop ko. Agad kong pinatawag sa staff ang 120. Habang nagpapanik kaming isinasakay siya sa ambulansya, nahulog mula sa bulsa niya ang cellphone niyang naka-video call pa rin. Malinaw na nakunan ang buong usapan namin. At sa kabilang dulo ng screen ay ang opisina ni Liu Ruyan. Biglang hinawakan ni Ito Cheng ang cellphone at malakas na sumigaw, "Nakita mo ba, Liu Ruyan? Hindi ka mahal ni Chenze. Ako ang nagmamahal sa'yo, mahal na mahal hanggang sa mamamatay na ako. Ako pa rin ang little psycho mo. Sinabi mong pakakasalan mo ako." Isang sulok lang ng baba ni Liu Ruyan ang nakikita sa screen. Matagal siyang natahimik. Isang patak ng luha ang tahimik na dumaloy. Hindi ko alam kung bakit, pero sumakit din ang puso ko. Mukhang mas maaga matatapos ang karir ko bilang pamalit. Kinwenta ko ang pera ko. Ang kinita ko sa mga nagdaang taon, kasama na ang tubo, ay ibabalik ko sa kanya. Ang matitira, siguro sapat pa para ibili ng maliit na bahay si Mama. Ang T-Gold Master kong si Liu Ruyan ay hindi umuwi buong gabi. Pero kahit umuwi pa siya, magiging awkward pa rin ang pagkikita namin. Kinabukasan ng umaga, balak ko sanang mag-impake at tumira muna kay Mama ng ilang araw. Mag-isa lang kasi si Mama. Pero laking gulat ko, pagdating ko sa dining room, nakahain na ang almusal at mainit pa ang sinangag. Walang katulong sa bahay. Ibig sabihin, umuwi si Liu Ruyan, nagluto ng pagkain at umalis ulit. Ano ba naman to? Mayroon ding isang imbitasyon para sa school anniversary sa mesa. Akmang kukunin ko na para tingnan ng mabuti, biglang may narinig akong mga yabag sa likod ko. Nasa bahay pala si Liu Ruyan. Ang magulo niyang buhok ay nakalaylay sa noo niya. Nang magtama ang mga mata namin, isang awkward na tensyon ang namagitan sa aming dalawa. Pilit akong umupo sa hapagkainan at kumain. Siya naman, walang emosyon na umupo rin at nagsimulang hiwain ang sinangag ng may pagkairita. Bigla siyang nagsalita, "Nakita mo ba yung imbitasyon?" Agad akong umayos ng upo, umiling at itinulak ang imbitasyon sa harap niya. "Personal mong sulat yan, hindi ko pwedeng pakialaman." Klang! Ibinagsak ni Liu Ruyan ang kutsilyo at tumalikod papasok sa study. Buong araw wala kaming imikan. Nagluto pa nga siya ng tanghalian at hapunan, nilinis ang litter box ng pusa, pero wala pa ring imik. Nagagalit siya, di ba? Nagtatampo. Hanggang 12:00 ng gabi, gulong-gulo ang isip ko. Naglagay ako ng isang baso ng gatas sa labas ng pinto ng kwarto, kung saan natutulog si Liu Ruyan, at kinakabahang bumalik sa kwarto para matulog. Maya-maya, sa pagitan ng tulog at gising, isang mainit na katawan ang yumakap sa akin mula sa likod, sa ibabaw ng kumot. Parang bata siyang nagsasalita sa sarili, "Niyakap mo ako, galit ako. Nakita mo, di ba? Sinuyo mo ako, di ba? Sige na, pinapatawad na kita." Hindi ko napigilang matawa sa ilalim ng kumot. Bigla kaming nagkatinginan ni Liu Ruyan. Ang kanyang malalalim na mga mata ay puno ng matinding pagmamahal. Seryoso siyang nagsalita, "Bawat salita, kailangan kong linawin sa'yo." Pinahirapan ko si Ito Cheng dahil lang sa galit ko sa kanya. May sira siya sa ulo, kaya iniisip niyang pagmamahal yon. Ang buhay ko pagkatapos nito, wala nang kinalaman sa kanya. Ngayon, ikaw na ang sagot sa lahat ng emosyon ko. Habang nagsasalita, yumuko si Liu Ruyan. "Yung imbitasyon sa school anniversary, nakita mo ba? Kailangan magdala ng kasama. Kasal na ako. Anong itsura ko kung mag-isa lang akong pupunta?" Noong New Year's Eve, sinamahan ko si Liu Ruyan sa school anniversary nila. Sa kalagitnaan, may kailangan siyang kausapin na, kaya pinapunta niya muna ako sa laboratory building para maghintay. Hindi sapat ang grades ko para makapasok sa ganito kagandang eskwelahan, pero hindi ko alam kung bakit, pamilyar sa akin ang lahat dito. Para bang ang sarili ko sa parallel universe ay nagsusumikap sa laboratorio hanggang madaling araw. Medyo luma na pala tong laboratory building, Kailangan kaya ng investment ng college? Isang makapal na diksyonaryo ang bumagsak sa tabi ko.
Isang mayabang na boses ang narinig ko mula sa likod. Mukhang mahal na mahal ka talaga ni Liu Ruyan. Pati sa pribadong lugar na tulad ng laboratorio, dinadala ka niya. Dahan-dahang lumapit sa akin si Ito Cheng. Halatang halata na wala na siyang pag-asa, pero pilit pa ring nagpapakita ng tapang. Alam mo ba kung anong lugar to? Dito kami unang naghalikan. Hinding-hindi niya to sasabihin sa'yo. Lahat ng babae, may sentimental value sa kanila ang first time. At ako, matagal nang nag-iwan ng malalim na marka sa kabataan niya. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Mabilis akong tumalikod para umalis, pero nakalock pala ang pinto. Nakangiting pinaglaruan ni Ito Cheng ang mga instrumento sa mesa. Mabilis na umusok ang mga lumang instrumento. Nag-short circuit ang mga wire at tumalsik ang mga kislap sa sahig. Ang misyon niya ba ay kuryentehin ako hanggang mamatay? Mas mabilis kumilos ang katawan ko kaysa sa utak ko. Walang pag-aalinlangan kong dinampot ang diksyonaryo at ibinato kay Ito Cheng. Tumawa siya ng walang kamalay-malay, hawak ang isang conductive pen at bumagsak ng patiwarik sa sahig. Biglang bumukas ang pinto. Nagbago agad ang ekspresyon ni Ito Cheng. Ang conductive pen na dapat sana ay itutusok sa akin ay biglang ibinaling niya at mariing itinusok sa sarili niyang tiyan. Pakiusap, patawarin mo na ako, Chenze. Hindi ko agawin si Liu Ruyan. Nangangako ako, magkaibigan lang kami. Matagal ko nang hindi sinusunod ang system. Mamamatay na ba ako bago mo ako tigilan? Sa sikat ng araw, wala na bang katapusan ang kabaliwan ng taong to? Akala niya ba tanga ako? May surveillance camera sa kwartong to. Galit akong tumingala para hanapin ito. Pero sira na pala ang surveillance camera, isang casing na lang ang nakasabit. Kinabahan ako ng 1 segundo pero 1 segundo lang. Agad ipinulupot ni Liu Ruyan ang kamay niya sa baywang ko at marahang hinila ako palapit sa kanya. Hinahanap mo ang surveillance? Matagal na niyang tinanggal. Bahagi rin yan ng system task. Pero mas maganda kung tanggal na, di ba? Para mas madaling kumilos. Nanginginig na tumingin si Ito Cheng kay Liu Ruyan. Nagkamali ang little psycho. Hindi dapat tayo nagkaroon ng ganito karaming alaala. Hindi na kita guguluhin simula ngayon. Hindi ko inaasahang gusto akong patayin ni Chenze. Pakiusap, patawarin na ako ni Chenze. Naging malamig ang ekspresyon ni Liu Ruyan at mabilis na pinutol ang sinasabi niya. Papatawarin ka ng asawa ko. Hindi ko sinabing papatawarin kita. Sinipa niya ng ilang beses ang conductive pen gamit ang dulo ng sapatos niya, ang kanyang mga mata ay maitim at hindi matanaw ang lalim. 220 volts ng kuryente, hindi ka mamamatay sa 250, di ba? Ang huling misyon na binigay sa'yo ng system ay patayin ako o si Chenze. Sinabi ba niya sa'yo ang pangatlong paraan? Halimbawa, ikaw ang mamatay. Mukhang nasangkot ako sa kwento ng paghihiganti ni Liu Ruyan mula sa kanyang nakaraang buhay. Siguradong sobrang pinahirapan siya ni Ito Cheng sa nakaraang buhay niya, kaya siya naging ganoon kalupit. Kung gayon, ako sa nakaraang buhay. Ano ang ginawa ko para maging karapat-dapat sa ganitong pagmamahal niya? Mahal niya ba talaga ako, o sa pamamagitan ko, binabayaran niya ang kasalanan niya sa estrangherong iyon mula sa nakaraang buhay? Paano kayo ng asawa mong alipin na iyon, nag-aaway pa rin ba kayo? 5 araw ko nang nagtatago sa bahay ni Mama. Sa wakas, hindi na siya nakatiis at pinabalik na ako. Ang init ng ulo mo. Hindi ba mas magandang umuwi ka na sa malaking villa mo? Hindi ko maipaliwanag ang ganito kakomplikadong bagay gamit ang sign language. Pagkatapos mag-isip ng mabuti, tinanong ko lang siya, sa tingin mo ba, nagmamahalan kami? Tiningnan ako ni Mama na parang nakakita ng multo. At least, wala naman siyang ginawang masama sa'yo, di ba? Sabi mo aalis ka na, pero mula tagsibol hanggang taglamig, naghihintay ka pa rin. Kapag nagtagal pa yan, baka magkaapo na kayo. Halos 24 oras siyang nakadikit sa'yo. Wala kang pagkakataong makipag-usap sa kanya ng maayos. Pakipot ka pa. Anong drama yan? Napabuntong hininga si Mama. Kumuha siya ng isang dokumento mula sa maliit na drawer. 3 taon na ang nakalipas, matagal na pinakiusapan ni Liu Ruyan bago niya ito pinirmahan. Alam mo namang lagi akong tutol sa pakikipag-date at pag-aasawa mo. Pero noon, may isang tangang babae na lumapit. Kung maghihiwalay kayo ni Liu Ruyan, makukuha ko lahat ng ari-arian niya.
Kahit anong dahilan ng divorce pwede. Sabi niya, utang niya raw sa'yo ang pera. Mukhang hindi masyadong matino ang utak niya. Pero sa 3 taon na to, nakita ko, totoo ang pagmamahal niya sa'yo. Kaya pala dahil dito. Anong klaseng nakaraang buhay yan? Sumikip ang dibdib ko. Bigla akong tinulak ni mama mula sa likod. Kung gusto mo siyang makita, kung gusto mong magtanong ng malinaw, bumaba ka at hanapin mo siya. Palagi namang nakapark ang kotse niya sa baba, parang bodyguard. Araw-araw, hating gabi, nag-aabang sa baba. Nakakainis kayong mga magkasintahan. Ay, nga pala. Pagkatapos ng check-up ko noon, gumaling na yung sakit ko. Sabi ng doktor, kung ilang buwan pa akong nahuli, malala na sana. Buti na lang dinala mo ako sa check-up. Siya rin ang laging nagpapaalala sa akin tungkol sa check-up. Taon-taon, seryoso niya akong pinapaalalahanan. Totoo ngang walang ginawang masama sa akin si Liu Ruyan. Lumabas ako ng elevator. Sa tabi ng bintana, nakita ko nga ang may batch ni Liu Ruyan. Nag-aalangan pa akong lumapit, pero agad niya akong nakita. Puno ng snow ang katawan niya habang tumatakbo palapit sa akin. Halatang marami siyang gustong sabihin, pero huminto ang mga paa niya sa huling baitang ng hagdan. Nagmamadali niyang inayos ang damit, nanigas ang kanyang panga, pilit na pinipigilan ang kaba sa dibdib. Mahina siyang nagsalita, pasensya na, natakot na naman kita. Ipaliwanag ko sa'yo ng dahan-dahan, okay? Talagang nagkasala si Ito Cheng. Noong nakaraang buhay niya. Mabilis kong pinutol ang sinasabi ni Liu Ruyan. Gusto kong malaman kung ano ako sa nakaraang buhay. Mahal na mahal kita, kaya namatay ako para sa'yo. Kaya pagkatapos mong mag-reincarnate, binabayaran mo lang ako. Hindi sinasadyang nanginig ang mga labi ni Liu Ruyan, hindi maitago ang gulat sa puso. Akala ko magpapanggap na naman siyang hindi nakakaintindi. Kinuha ko ang cellphone ko para mag-type. Nakakaintindi ako ng sign language, Chenze. Ako ang laging mali ang interpretasyon sa puso mo. Ako ang natatakot na hindi mo na siya mahalin. Namula ang gilid ng mata niya at mapait na nagsalita, sa nakaraang buhay, dapat matagal mo na akong gusto. Pero hindi kita pinansin. Naaalala ko lang na sobrang pinahirapan ka ni Ito Cheng. Pagkatapos, hindi na tumaas ang favorability ko. Sa parehong laboratorio, tinapos niya ang huling misyon, patayin ako. Wala akong kamalay-malay na pinatay niya ako. Naaalala ko lang, noong nagsimula ang apoy, may isang lalaking amoy disinfectant ang pilit akong hinihila palabas. Lumuhod ako sa sahig at nagmakaawa kay Ito Cheng. Ipinikit niya ang mga mata. Ang kanyang mga mata na parang bulaklak ng peach ay tila malapit ng dumanak ng dugo. Ang bahagyang paos niyang boses ay may kasamang panginginig. Ikaw yung taong iyon. Noong araw na iyon, tumakas ka mula sa mental hospital. Kaya sobrang takot ako kapag may amoy disinfectant ka. Isang hakbang lang ang layo namin sa isa't isa, pero hindi na siya lumapit pa. Para siyang isang asong nagkamali at itinapon ng amo, nakayuko sa labas ng gate, hinahayaang mapuno ng snow ang ulo, nanginginig ang mahahabang pilikmata. Huminga siya ng malalim, maputla ang mukha. Sa totoo lang, pakiramdam ko rin ang sama ko dahil pinipilit kita. Hindi mo naman naaalala ang nakaraang buhay. Mag-divorce na tayo. Ibibigay ko na sa'yo ang kalayaan mo. Habang sinasabi yon, umatras siya ng isang hakbang. Agad akong lumapit at malakas na hinawakan ang scarf niya. Halatang natigilan si Liu Ruyan. Sa isang iglap, tumulo ang luha mula sa kanyang namumutlang mga mata, hindi alam ang gagawin. Isa akong taong mas nangingibabaw ang emosyon kaysa sa rason. Kung ano ang maisip ko, agad kong ginagawa. Kaya, inabot ko ang kamay ko at marahang pinunasan ang luha sa gilid ng mata niya. Hinila ko siya palapit at mariing hinalikan. Hindi ko sinabing magdi-divorce tayo. Pero kailangan mong pag-isipang mabuti. Iba na ako sa nakaraang buhay. At least, hindi pa kita ganoon kamahal. Pakiusap, kilalanin mo ulit ako. Intindihin mong mabuti ang puso ko. At pagkatapos, formal tayong mag-date. Hinihintay ko ang malamig na hangin, ang mga nalalaglag na dahon, ang mga paputok ng bagong taon, at ang mas mabuti pang tayo.